suman moriecos. Bubuksan muna natin yung munggo. Pag na mag-brown na, atin na siyang palalamitin, tapos dudurugin natin siya. Papadaanan natin siya ng bote para madurog ng kalahati lang. Yung siguro madurog siya ng 4 na piraso sa isang bote. Atay-atay lang ang apoy. And then, halo lang para magkakapag yung pag-ano niya. Pagkabusa at pagka-fry. Dry fry yan guys ha. Wala siyang mantika. So ano lang siya. Kaya yung kawali. Ano siya mama. Balat. Ano. Matatanggal naman yan mamaya. Kasi itatahit pa natin ko yung tatanggalan siya ng mumog. Nabusan siya bago siya. Durugin. Kasama na yung balat na matapay. Nabusa. Meron na siyang mga brown kami. Malayo tayo sa ano sa ilaw kaya medyo dark siya. Namiss ko kasi yung luto ng aking tiyahin. Yung suman moriecos. Kaya wala tayong dahon, bibili ko tayo mamaya. Or mag-order na lang tayo para bibili na lang. Pwede naman ito guys, na naubusan nyo na. Pwede nyo i-stick ito sa inyong dry box. Ayun sa container na may sealed para hindi siya kukunat. Actually, pagka naman sa suman moriecos, kahit naman siya kumunat kasi isasama kasi yun sa giniling. Sa style sa atin ha. But dito sa Korea, dahil wala tayong bilingan, bibili lang tayo ng instant powder rice. Yung nagiling na siya. Yung malagkit. So, bababad pa rin natin ito para ay mahalo dun sa malagkit natin na powder. Bababad natin siya sa tubig para ay lumambot. And then, saka natin siya i-shake para maging powder din at sumama dun sa powder na malagkit. Pero sa ating ginatang munggo, budurugin natin ng bote. Hindi na siya kailangan na i-shake or padaanin pa sa shaker. Ayan, malagkit na siya. Dito na guys. Yung green nagiging brown na. So, kailangan nyo lang talaga continuous na halo. Ang ating apoy asa na nasa medium heat. Medium heat lang siya yan. Atin ang kawali natin ha. Para hindi siya tumalon. Kasi ito lang tape ko yung nagamit. Nagit kasi yung susunod na kawali natin. Kaya ito na ginamit ko. Hindi naman siya kakayaan na masunog guys kasi pag nasunog siya maka-ice siya. Kaya pagka lahat ng yan ay nagda-brown color na, tanggalin na na. Patayin na may apoy at kakatanggalin sa stove. Kasi kahit patayin mo yung apoy, mainit pa rin yung stove. Kung meron kayong bilao, kaya Pilipinas, magamit ng bilao. Pero sa bilao agad para doon siya lalangin, hindi na siya masyadong matutos sa kapit. So dahil sa pagka, kakait. Brown na siya. And pinatay ko na yung apoy guys. Wala na siyang apoy. Pipilit ko lang yung halo. Dahil wala akong bilao. 5 more minutes. Makupilit na halo na haluin. Kapag wala tayong bilao. Ngayon saka natin ilipat sa ano. Langga na. Or sa strainer. Para lumamig siya. Kasi wala pang 5 minutes. Ngayon. Dahil wala na apoy. Pero mainit pa kasi yung ating stove. So yan. Ganun siya. Diba? Kasi ito, maliit yung kawali kaya continuous lang ang halo. Para lang pumunta yung iba na hindi pa ito. Ayan, okay na siya. So yan guys, dito natin nilagay ito. May butas kasi siya. Ayan o. So makakasingaw, ayun, tumapon na. Makakasingaw yung, ay nalagay sa lupa. Yan natin. Sa sunod. Makakasingaw siya kasi may butas yung nilagay natin. So sa ibabaw at saka sa ilalim, makakasingaw siya. Then yung mga mugmug, ayun o, makita nyo sa plato. Yung mga mugmug. Kapit kasi kung may bilao tayo sana, tatahit tayo sa ating ganyan. Ah, nalagyan talaga siya. Nasa lamin sa papaya, pwede pinasikunin. Pero nasa sahig na niya. Kasi kung may bilao, itinatahit ito talaga. Kasi mamugmog niya sa pagkaka, meron nalagyan. Anyway, palamigin na natin siya ngayon. So, ito yung naibusan na natin ng munggo guys. Bababad natin siya ngayon kasi wala tayong pagilingan dito sa, hindi natin alam yung pagilingan dito sa Korea. So, bababad ko at doon ko na lang siya i-shake sa blender ng juice. Nasa ko muna siya. So, nakagutan siya, okay na. Then, bababad ko siya the whole night. Bababad natin siya. Then, i-shake natin dito. So, much better siguro to bababad natin ng 12 hours. 10 to 12 hours kasi nga, apitas niya. So, ito na nga guys. I-try na natin na i-mix, i-blender ang ating munggo. Yan. I-blender natin siya para isasama. Kasi dito sa Korea, hindi ko alam ang laga yan. Hindi ko alam ang ating pagilingan ng bigas o ng balatong. Balatong nga ba ito?
lalagyan pa naman tayo ng tubig. Ang gagamitin ko na sa kanya is milk. Para mas, actually dapat gata. I like milk. Nakaready naman na yung ating gata. Ito siya. Yan guys. Ay, pusa. Yan ang ating gata. Nakaready na. Ito na ating asukal. Yung ating malagkit ay nasa doon pa sa ating cabinet. So ito. Ito binabad na natin ng 24 hours. Lagyan ko lang siya ng konting gatas. Para mas creamy. Ayan. Saka natin siya i-blend. Parang kung yung ating mugo. Kulang pa. Dagdagan na natin. I'm not sure kasi kung ano kung mabiblend siyang mabuti dito. Anyway, 24 hours na natin siyang binabad sa ating tubig. Ayan pang gumamit. Nagreklamo yung ating blender. Lagyan natin pa ng konting gatas. Kasi nagreklamo yung blender natin. Masyado siyang hard. Ayan na siya. Di naman din natin pwedeng hahalo pa naman natin siya sa sa malagkit. Hindi natin pwedeng sabay-sabay. Kasi masyado siya matigas. Kasi nga diba, itinong natin siya. Binusa ng dry. Binusa nga diba, kaya kailangan dry. Ayan. Nagreklamo yung ating blender kasi kulang siya sa tubig. Lagyan natin ng konting milk again. Actually, yung traditional na paggawa ng moriatos is gata ang gamit. At I want to try my own version ng ating suman moriatos. Paggagawa ng suman moriatos kasi meron pa tayong dahon ng saging. Actually, ang mahal ng dahon ng saging nito, guys. Naku, halaga. Ang bili ko ng dahon ng saging is 5,000 won. And I don't know if kakasya hindi. But anyway, pag hindi siya nakasya, gagawin na lang natin itong susobra na parang kalamay. Next time, kalamay naman ang ating gagawin. Naku, ako hinihingi ng paumanhin kasi nagpadala ng story letter. Pasensya na kayo mga palangga at ang inyong DJ ay sobrang busy. Okay na siya. Dahil sayang ito, kailangan natin simutin. Ayun. Simutin. Okay, sorry sa mga nagpadala ng true to life story. Hindi ko maharap ngayon dahil ang inyong DJ kung hindi nyo na itatanong, ngayon ay sasabihin ko. Nagkasakit po kasi ako and meron ako ngayong iniingatan na heart disease. So medyo naglalaylo tayo sa pag-trabaho. Pati sa trabaho as in line. So meron tayo ngayon dito 1K na kata. Ilalamas or i-mix natin yung ating kakamata and yung ating malagkit. Sinimot ko na siya ng tubig. And para maliit itong ating no? Maliit ito muna ito. Natapunan na yung ating isang sayo. Para hindi sayang yung katas. Ayan guys. Talagang sinisimot ko yung katas at mahal ng bilihin dito. Ito hugasin na yan. Ito na ating munggo. Then hahaluan natin naman siya ng malagkit. Then asukal. Okay, sasali natin siya sa malaki. Ito guys, itong hugasin, lipat natin dito. Guys, atin ang ililipat sa malaking at hindi kakasya. Ito kasi yung ating malagkit. 3 kilos to guys. So, kukuha lang tayo ng 1 kilos or maybe 2 kilos. Kaya napakarami. Marami pagkaan siya. 2 kilos. So, gagamit tayo ng cup. Actually, kansado ko na to. So, kuha lang tayo ng 1 kilos. Gagamit ko yung 1 and a half. Marami na pala ating munggo. Okay, yan. Ang nagamit natin guys is 1/2 kilos. Nagagamit natin ito sa kalamay. So ito na yung pagkalamay natin next time. So ito pa guys yung ito pa yung sumobra sa ating binusang munggo. Yan. May nakareserve pa tayo next time sa mga mag-o-order. Nakasakali niyo mag-order ng ating suman moriatos. Yan ito na nga guys yung ating malagkit, diba? So ito, kailangan muna natin yung matamis. Okay. 1/2 kilo lang tayo.
siya. Okay, kunin natin yung ating spatula. Anyway, magpapasa tayo ng kamay guys. Tama yan portion to. Kakamayin ko na ha, magugas tayo ng kamay. Anyway, talagang kinakamay ko kasi pagka ibabalot mo sa dahon ng saging, pag nagbalot na tayo ng suman sa saging, walang kakamayin. Yan siya. And after this, ipapahinga natin siya hanggang nagtututo. Nagkakabulan. Hanggang magluluto tayo, hanggang nagluluto tayo ng lapik. Kasi ihahalo natin ang lapik dito. Ayan guys. Parang sumobra ko ng tubig oh. So kailangan natin ito na dagdagan ng konting ano. Para mag-ano siya. Konti lang naman. Anyway, hindi pa naman siya lahat nalamas. Pakita natin. Ang hirap magmasahe ay mag-ano? Masahe. Magmasa. Dati sanay na ako magmasa, diba? Nakikita niyo, pagawa ko ng siopaw. Yan yung, ano, steambang na Chinese style. Kasi nung araw cook tayo sa Taiwan. So, napagod na balikat ang tanda. Ay, nakamatanda. Ayan, okay na siya. Ipahinga natin konti. Ang description ng ating murieko sa puto ngayon ay ilalagay ko sa dulo ng box. Ay, sa dulo. Sa dulo ng box. Sa dulo ng video. So, habang pinapaano natin yung ating kakong gata. Gagawa tayo ng lapik. Guys, yung lapik. Tingnan natin yung ating ginawang suman, yung daw niya. Nagawa tayo ng lapik. Ito kasing gata na to, merong tubig siya. Ang kukunin lang natin talaga is yung gatang gata. Ayan, nakikita nyo may tubig, diba? Ang gagawin natin yung tubig. Manig ng tubig naman. Pagka gagamitin natin itong mga ganitong kakong gata, limbawa, kung kailangan nyo nang maglagay ng tubig dun sa inyong gagawin na puto or ginataang dishes, pwedeng gamitin ng tubig. Pero kung gagawa kayo ng lapik, like this one, kailangan nyo tanggalin yung tubig niya para maging kakong gata na talaga. Hindi ko pinapromote itong product na to ha. Ayan guys, hanggang inintay natin na maging lapik. Naluhuluin nyo ng konti. Huwag yung biglayin ako guys ha. Ano lang yung medium lang kasi mabilis na masusunog yung inyong lapik. Ayun lang. Pilo lang ng konti para hindi lang magtutong yung gilid. Pero hindi pa okay pa yan eh. Yung gilid lang kasi. So una kasi magtututong dyan, magiging lapik yung gilid. So laging gilid ang haluin nyo pa ganyan. Paloob. Ano oh. Paloob lang ng paloob ang halo para nung yung gata niya mapunta sa gitna and then yun ang magiging lapik. Ano siya guys? Kita nyo. Ganito na, malapit na. Diba? Huwag nyo siya masyadong haluin para buo-buo yung lapik niya. Pag ganyan na siya, huwag nyo na siya masyadong haluin na mabilis. Antayin nyo siya mabuong parang butil ng mais. Saka nyo siya haluin ng dahan-dahan para hindi durog yung inyong lapik. Ayan na guys, kita nyo. Pag medyo brown-brown na yung pakiramdam nyo brown-brown yung ilalim, saka nyo puputin na gano'n. Dahan-dahan lang dun. Ayan, saka nyo siya ibalik sa gitna para magabuo ulit siya. May puti pa siya pero ayoko siyang sunugin eh. Kasi hahalo na